yung mga kasama natin. Hindi hingang malalim. May kasama. Nasobrahan yata ako sa kabubuko. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, natataranta na po ang House of Crooks. No? Hindi po nila alam ang gagawin. Naninibago po sila. Hindi po sila sanay. No? Bakit sila ginaganito ng Vice President? Pinagtutulungan po sila ni BP Sarang mag-isa. 300 plus pinagtulungang mag-isa ni BP Sara. Yan po ang pakiramdam nila. Inaapi sila, no? Kawawang-kawawa naman. Ha? Parang aping-api ang pakiramdam ng House of Crooks. Ayan po, sari-sari po yung isa po, sabi niya, tatapusin namin ang budget. Hindi mo kayang isabotahe ang pagbabudget. BP Sara, sabi po ni Konggun. Sabi naman po ng isang congressman na si Bungalon, kung hindi na kaya, kung hindi na siya interesado sa kanyang mga trabaho, ay mag-step down na. At sabi naman po ni si Raul, 17 hours daw silang pinag-intay ni BP Sara. 17 hours, fake news ka, Raul. Inurasan ko 16 hours and 58 minutes lang. Ano ka? Magnanakaw ka pa ng 2 minutes. Hindi 17 hours. 16 hours and 58 minutes lang kayong naghintay. Biro lang po. Ang katotohanan po, alam na po nila na hindi dadalo si BP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin. Yung pong sa issue naman po, naligo ba sa beach o hindi, paubayan nyo na po yan sa mga Maritesan. Mga tao na po sa Dait, Camarines Norte ang nagsasabi na naroon sa kanilang piling si BP Sara. Yung Kalagwas pala na sinasabing pinagswimingan ay naroon din po. No? Naroon din po sa Camarines Norte. Grabe talaga to. Parang alam niyo po, nakakaawa po yung bumabatikos kay BP Sara. Bakit po? Wala na pong maibatikos kundi naroon po siya sa beach town. Beach yata yun yung Kalagwas na yan. Pasensya na po, hindi po ako pamilyar kung ano po yung Kalagwas. Bakit po bigla naging issue yung Kalagwas? Yan po ba ay parang Boracay ba yan? Hindi ko po alam, wala po ako idea na nagpunta raw po dyan, parang ang laki-laking issue, no? Yung pala, nasa Camarines Norte rin pala. Naroon din po pala talaga si BP Inday. Ang taba ng imahinasyon ng para makabatikos lang, hindi po nila mabatikos na magnanakaw, nagbenta ng ginto, no? Kumuha ng pera ng PhilHealth. Ano pa ba? Meron siyang mga pinagagawang ghost project na mga flood control. Wala pong bintang na ganun Siya ay biyahe ng abroad, no? Na mahilig manood ng concert. Wala pong bintang na ganun Ang binibintang po sa kanya, nakakita po siya ng beach. Grabe, bawal ka palang makakita, Inday Sara. No? Bawal kang makakita ng beach. Hindi na po nila pinagbibintangan na naligo sa beach kasi kawawa sila Wala sila maipakitang prueba na naligo Nakakita po ng beach. Grabe. BP Sara, wag kang titingin sa dagat. Bawal sa kanila yan. Ang laking, ang katumbas niyan, pagbebenta ng mga ginto natin, pagnanakaw ng mga ari-arian ng gobyerno, wag kang titingin sa beach. Magagalit sila. Galit na galit. Bakit ka daw umamoy ng beach? Naamoy mo raw. Hindi ko alam kung malapit yung pinunta ni BP Sara sa beach o hindi. Pero yung hangin na galing sa beach, malamang daw na amoy ni BP Sara. Grabe na po. Nakakakilabot na ginagawa mo, BP Sara. No? Hindi ka karapat-dapat na Vice President. Alam mo kung bakit? Yung hangin na galing sa Calagwas Beach, kung ano man yun, pasensya na po yung mga taga Bicol. Hindi ko po alam kung ano po yung Calagwas Beach.
Yung hangin, nadapuan po siya. Grabe, no? Nasa Camarines del Norte, si BP Sara. Yung hangin na galing sa Calaguas Beach. O nakakita siya ng beach. Bawal yun, BP Sara. I-impeach ka nila. Ano ang kaso? Ha? Tabi ng barangay yung Calaguas Beach. Yung pinuntahan niyang barangay, tabi ng Calaguas Beach. Bawal yun. Bilang Vice President, pwede mong dalawin, pwede kang pumunta ng bundok, pwede mong akyatin ang mga matataas na bundok, hindi sila angal. Pero hindi ka pwedeng maambunan ng mga ng simoy ng dagat. Magagalit ang mga congressman. Bawal sa iyo yun, BP Sara. Ni makakita ng beach. Huwag ka rin makikitaan ng mga taong ngumingiti. Ang lalala niya, mas malala pa po kayo sa Dilawan. Yung mga Dilawan at mga media, pag umuulan, nakahilera lang sa Dolomite. Malala na talaga tong bumabatikos kay BP Sara. Gigil na gigil. Bakit ka nagpa-picture? May beach dyan. Diyos ko. Wala, hindi po naligo, hindi po nag-swimming. Naroon po siya sa Kabikulan, umiikot po siya. Bawal kang umiikot. Tandaan mo yan, BP Sara, huwag kang mag-iikot. Tatawagin ka nilang lakwat sera. Kahit sa Pilipinas ka lang umiikot. Teka, tanong ko lang pala, sa Calaguas ba hindi na siya Vice President? Vice President pa rin siya. So, pwede siyang umikot? Pwede. Wala kayong ma-issue. Nakakita ng beach. Nak ng tinapay o. Lulu, thank you very much muna sa $2 na pangkape. Sino pa ba mga narito? Ryan and Eddie, thank you very much sa $279. Galit na galit po sila kasi si BP Sara, pinagtutulungan ni BP Sara ang 300 plus na mga congressman mag-isa. Pinagtutulungan niya mag-isa. Nakakaawa ang pupa. Ang dami ninyo. At si Justin Chua Coriano na nagbigay ng 25 pesos. Okay. Isa-isay na po natin itong mga pinagsasabi nila, no? Unahin na natin si Raulo. Opo, kada kilos. Nagpunta ng Germany, nagpaalam sa presidente, galit sila. Dito po, hindi na German ito eh. Calaguas. Parte pa ba ng Pilipinas ang Calaguas? O di Vice President pa rin siya ron? Ngayon lang po ako nakakita na Vice President, ngayon lang, dyaryo po yan ha. Mga media. Alam nyo media, mahiya naman kayo. Kung kailan kayo kinakantsawan naming mga social media na wala na kayong silbi, na kayo ay nagiging mga nakakatawa na kayo, pinangangatawanan nyo. Ang tanong po, kung siya man ay naglublob dyan sa Calaguas, palagay na natin naglublob, parte pa po ba ng Pilipinas yan? Parte pa ng Pilipinas. Bawal po ba ang Vice President na umikot sa Pilipinas? Si Lenny, pinagmamalaki niya eh. Saksi rin kayo nun. Naglalagay siya ng mga ganun, no? Eto, nakarating na ako rito. Eto, nakarating na ako. Basahan niyo po kami sa konstitusyon na bawal pong umikot ng Pilipinas ang Vice President. Hindi na po ako magbablog. Grabe kayo. Talaga bang pang-big time yung Calaguas na yan? Kasi hindi ko po siya naririnig. Ngayon ko lang po, ang tagal ko na pong tao sa mundo. Yan po bang Calaguas na yan ay pag nagpunta ka riyan, pangmayaman po yan? Pangmayaman po bang area yan, yung Calaguas na yan? Ibig sabihin, ako, mahirap ako, nakakarating ako ng Boracay.
diyan sa Calaguas, hindi po ako makakarating diyan? Exclusive po ba yan para po bang balisin yang Calaguas? Tanong ko lang po sa mga nakakaalam sa Calaguas, hindi ko po na-research eh. Bakit po gigil na gigil sila na lakwatsera daw at nagpunta ng Calaguas? Ano po meron dun? Yan po ba ay exclusive pang mayaman lang? Paki-ano nyo lang po ako. Kasi hindi ko talaga alam eh. Naguguluhan po ako. Hindi ko po siya naririnig pa yung Calaguas. Parang bawal po ba ang Vice President kung pumunta man dyan? Island yan, boss, dinadayo yan pero hindi siya pang mayaman. Hindi naman pala pang mayaman. Ano inaangal ninyo? May mahihirap bang tao riyan? Bawal po bang pumunta dyan ang Vice President kung sakasakali? Parte pa po ba ng Pilipinas yan? Anak. Totoo po, sumikat po ang Calaguas dahil sa bala ko ngang puntahan na yan. Tignan nga natin kung ano meron dyan sa Calaguas na yan. At parang ang mga press people, kala mo ang laki ng kasalanan. Wala ba talaga kayong wala kayong mahanap? Wala man lang kayong sabihin na ninakaw ni BP Sara, walang ganon. Binenta ni BP Sara, walang ganon. Kaya nagpunta lang ng Calaguas. Kung yan lang po ibibintang ninyo at sisiraan nyo yung Vice President namin, kawawa naman kayo. Sayang ang bayad sa inyo. Cottage lang daw ang binabayaran. Diyos ko naman. Ang laki ng usapin eh. Punta na po tayo rito sa mga usapin pa. Ito po, sa tulong po ng media, sabi ko naman sa inyo, 17 hours daw na naghintay. Putya, alam mo, fake news ka, Manuel. Ewan ko lang kung nilihim sa iyo to ni Adjong ha. Kasi kung nilihim man sa iyo ni Adjong to, hindi po nalihim eh. Ito po, meron pong sulat si BP Sara kay Adjong. Basahin po natin. Sana naintindihan to ni Manuel. Ba't ka naghintay, Manuel? Sana nagbasa ka ng letter. Ang linaw po eh. Basahin po natin. Honorable Siaur Raman Sia Alonto Adjong, Representative 1st District of Lanao del Sur, House of Representative, Quezon City. Dear Representative Adjong, the Office of the Vice President acknowledges the receipt of your letter or of even date requesting a meeting to discuss the proposed budget of this office for fiscal year 2025. So, nagre-request po bilang sponsor si Adjong, Congressman Adjong, kay BP Sara na mag-meeting sila. As communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of the Committee on Appropriations, nagbigay na po ng sulat si BP Sara kay Saldico at kay Martin Romualdez. The Office of the Vice President has duly submitted all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. So lahat na po ng mga papeles sinubmit na ng Office of the Vice President, sabi ni BP Sara. Furthermore, a comprehensive overview of our proposal was presented. Present ko pa sa inyo on August 27, 2024. In consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary. Yun po yung plenary, yung lahat ng congressman. Yung pong hinihintay ni Manuel ng 17 hours, yun po yung plenary. Proposal in the plenary entirely to the pleasure of the House of Representatives. So, ipinauubaya ko na sa inyo sa buong House of Representatives na i-present na namin bilang Vice President, ipinauubaya ko na sa inyo kung ano ang gusto ninyo sa budget namin.
kung yan ba ay pagbibigyan ninyo o hindi. So, hindi na po siya dadalo. Ang linaw po, pinaubaya na nga niya. Kayo na po bahala kung aaprobahan nyo o tatapyasan o hindi nyo kami bibigyan ng budget. Nagpahayag na rin po si VP Sara sa mga press. Willing kami kahit zero budget, magtatrabaho ang Office of the Vice President. Ano po ang hindi mo naintindihan doon, Raul Manuel? Bakit ka maghihintay? Kung ako sabihan, may sulat pa. Ako nga sabihan lang na hindi na ako dadalo. O tapos na po, hindi po dadalo ang Vice President. Ito po hindi lang nagsabi, hindi lang nag-text. Sumulat pa. Para uulit-ulitin, baka mali yung pagkaintindi mo. Babasahin lang. At ito po ay nilathala. No? Nariyan po yan sa mga Facebook. Hindi ka ba nagbabasa, Manuel? Bakit ka maghihintay sa alam mong hindi darating? Huwag mong hintayin yung nagpaalam na sa'yo. Nagsabi na nga hindi siya dadalo. Di ba? Okay. Puntahan na muna natin to. Sagutin naman natin yung ibang congressman. Ito po muna si Konggun. Alam nyo, sa totoo lang mga congressman, natataranta po kayo sa mga wala namang ginagawa si VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, umiikot lang po siya sa Camarines. Nung hinahanap ninyo, kahit may sulat na hindi siya dadalo, na kayo na bahala, hinahanap nyo pa rin. Hindi naman nagtatago. Bakit nyo hinahanap? Hindi naman nagtatago. Sabi nga ni VP Sara, ang dami pong post sa Facebook ng mga tao kung saan ako naroon. Maghagilap naman kayo. Okay. Punta po tayo rito sa sa may kay Konggun. Tatapusin namin yan. VP Duterte can sabotage budget passage, says Konggun. Grabe, no? Sabotage na ang pinag-uusapan. Ito po ang sabi ni Konggun, First District Zambales representative. If Vice President Sara Duterte thinks that she can sabotage the timely passage of the 6.352 trillion national budget of 2025, she's sorely mistaken. According to Assistant Majority, okay. Kung sa inaakala mo, Inday Sara, na masasabotahe mo ang pagpapasa ng budget, nagkakamali ka. Eto pa sabi, nagtatrabaho yung mga miyembro ng Kongreso para ipasa yung budget on time. Kung ang tingin ng ating Vice President ay kaya niyang isabotahe yung pagpasa ng budget ng ating pamahalaan for 2025, hindi po papayagan ng Kongreso yun. Galing, no? Ang drama, no? Sino po bang may sabing sinasabotahe niya? Yun yung problema niyo. Gumawa kayo ng sitwasyon, no? Na hindi nyo kinakaya, tapos nag-i-imagine kayo. Imagination lang yan. Imagination lang po yan na sinasabotahe niya. Paano nyo po naisip na sinasabotahe ni VP Sara? Ano ba sinabi ni VP Sara? Wag na wag nyong ipapasa ang budget nang wala ako? Sinabi ba ni VP Sara na i-postpone nyo muna ang pagde-deliberate ng budget kasi wala ako. Hintayin nyo muna ako makarating. At ako ay sumisinghot pa. Sumisinghot pa ako ng amoy ng Calaguas Island. Hintayin nyo ko. Pag pinasan nyo yan, nang wala ako dyan, magkakalintikan tayo. Nagpahayag po ba ng ganun?
Kay VP Sara po ba nakasalalay ang inyong pagpapasa? Eh, kayo lang naman yung naghihintay. Ano po ba ang hinihintay nyo kay VP Sara? Paulit-ulit, ulit nang nagsabi na hindi siya dadalo. Siya lang po ang iniimbitahan ninyo na nagsabi ng hindi dadalo. Wala naman po kayong magawa. Alam nyo, ine-expose nyo yung sarili nyo dahil kasalanan nyo rin yan. Saan kayo nagkamali? Nagkamali kayo kasi yung time-honored tradition ng mga nauna sa inyo na igalang ang Vice President, hindi nyo ginawa. Ang akala nyo, no, wala lang yung tradisyon na yun. Di ba? There's some practicality to that tradition that you cannot grasp kasi masyadong mababaw yung pag-intindi nyo sa mga tao. Hindi po yan yung, kaya po yan, ayaw ng mga congressman noon na mapahiya sila na dinaranas ninyo ngayon. Wais yung mga congressman. Paano namin, paano namin gagawin na yung napakataas na posisyon, Vice President, ay bubusisiin namin? Praktikalidad. Di ba? Kung ikaw ay mayor, dadalawin ka ng congressman. Ang congressman ay dadalawin ka ng gobernador. Sa tingin nyo, papayag yung gobernador na mabastos siya sa lugar ng isang mayor? Never. Ilagay niyo yung sarili niyo sa kanila. No? Yung isang gobernador, papayag ba na mabastos doon sa lugar na sakop ng isang mayor? Hindi papayag yung gobernador. Kaya hindi po gagawin ng isang mayor yun. Dapat naisip ninyo na yung long-honored tradition na igalang yung Vice President ng mga congressman, kaya nila ginagalang yan dahil may balik sa kanya yan. Sa inyo yan. Alam ng mga congressman yan nun. They are old enough, wise enough para ipatupad yung long-honored tradition na yan. But you are too young, too aggressive, too much. Masyadong pumanik sa utak nyo. Hindi nyo naman pala kinakaya. Paano nyo sasabihin na sinasabotahe? Ang sabi nga ni VP Sara, go. Kahit isiro nyo budget ko, magtatrabaho pa rin kami. Kayo ang gumawa. Matagal ng proseso na pagpunta dyan ng Vice President, magpapapicture pa yung mga congressman. 2 minutes, pinasa, wala kayong naging problema before. Congressman of yesteryears doesn't have your problem. Why? Because the long-honored tradition ng mga congressman before them ay inonor nila. Dahil mga bata kayo, nauto kayo, na wag nyong i-honor dahil ang daming magagaling bigla ng mga first-timer. Nag-declaim. Magagaling kayo lahat sa declamation. Di ba? That's it. Hindi papayag ang Vice President na mabastos sa bahay ninyo. Katulad lang din yan, kung malaking kang bisita, hindi ka papayag na gobernador ka, babastusin ka sa bahay ng mayor. Walang mayor sigurong gumawa nun. Ganon din po kayo dapat. No? Dapat, nung dinadalaw kayo ni VP Sara dyan, punong-puno kayo, putya, tinititigan nyo. Ang ginagawa nyo kay VP Sara, putya, yes or no lang. Yes or no lang. Miss Vice President, yes or no lang, sasagot mo. Pwede ba yun? Matuto kayong gumalang. Katulad ng mga nauna sa inyo. Wala silang problemang ganyan. Ngayon, napapahiya kayo. Bakit hindi umate ng Vice President? Ginagawa nyo na lang ng kwento? Sinasabotahe? Hindi po sinasabotahe. Ang pagsabotahe, pinagbabantaan kayo. Pag pinasan nyo yan, nawala ako riyan, makikita nyo.
Hindi po gano'n. Ang sabi ng Vice President, "Ipasa niyo na. Bahala na kayo, sinasubmit ko na yan sa inyo." Gumagalang pa, eh, oh. "The OVP leaves the deliberation of our budget proposal in the plenary." Kayo na bahala. Kaya kayo hirap na hirap, 'no? Hirap na hirap kayo kasi papaano niyo babawasan ng hindi nakaharap ang Vice President? Tao ang kaharap niyo, eh. Kayo-kayo lang mag-uusap, eh. Kaltasan natin 'to kasi hindi kailangan 'to ng Vice President. Kaltasan natin 'to. Naka-live kayo, makikita ng tao. Bakit nila kinakaltasan? Eh, ang ganda ng proyekto ng pagbigay ng tulong sa mga patay. Ipapalibing yung patay, babawasan niyo. 'Pag wala ang Vice President dun, kayo-kayo lang magbabawas. Paano niyo ija-justify yun? Ija-justify niyo lahat? Babawasan natin ang pamimigay ng tulong sa pagpapalibing kasi kayo-kayo lang. Kaya kayo napapahiya. Mapapahiya kayo sa taong bayan. Kasi hindi niyo inonor, eh. Yun ang problema, eh, yung pag-o-honor niyan, there's some practicality in honoring traditions. Eh, hindi kayo nakikinig sa mga matatanda sa inyo, eh. Ngayon problemado kayo. Anong pinoproblema niyo? Inaaway ba kayo ni VP Sara? Hindi. Hindi lang umatin. Ay, may isog. Punta tayo. May sabotahe ba, Congressman Konggun? Imagination mo lang sinasabotahe. Ang sasabotahe sa inyo, taong bayan, pag kinaltasan nyo sa harap. Kasi kayo-kayo lang magtatalo, eh. Babawasan natin yan. Sino sasagot? Pag may nag-request na bawasan yung, tanggalin yung pagtulong sa mga patay, sino sasagot sa inyo? Wala. Kaya ang tingin ng tao, no? Ang tingin ng tao, kayo nagkaltas ng tulong para sa kanila. Hindi nyo magagamit si VP Sara, eh. Hindi siya magiging parte. Sabi naman sa inyo, ang matatalinong tao, mahirap madalawahan. Sinabi ni VP Sara yan, naisahan nyo ko last year. Umaten siya lahat. Tapos kakaltasan nyo lang pala. Tatanggalin nyo lang pala sa BICAM. Kaya niya sinabi, bakit pa ako atin dyan? Eh si Martin lang naman at saka si Saldico. Consistent si VP Sara. Hindi siya nagbabago. Consistent si VP Sara sa kanyang mga aksyon. Naunawaan ko yung ayaw madalawahan. Dahil attitude ko rin yan, eh. Pag naisahan ka, charge to experience yan. Naisahan nyo ko, ha. Pero pag nadalawahan ka, ikaw na may kasalanan nun. Hindi nyo magagawa sa mga matatalinong leader yan. Madadalawahan nyo. Last year, hanggang dyan sa budget deliberation, pinagtatanggol, pinaglalaban niya yung confidential fund. Pagkatapos, sa BICAM, pinatanggal yung confidential fund. May nagawa ba siya? Kahit umattend siya ng umattend last year, wala naman, eh. Bakit pa siya atin ngayon? Ang ganda ng katwiran ni VP Sara, eh. Passable sa tao, eh. Bakit pa ako atin? Nung umattend ako, ang daming mga tanong. Tinatanong ako nung sponsor, no? Para sinasagot naman namin yung sponsor, yung mga nangyari na yan last year, eh. Pagkatapos ng maraming tanungan, yung pala ang masusunod lang ayon kay VP Sara, si Martin at saka si Saldico. Bakit pa siya dadaan uli sa proseso na yun? Magalang pa nga kayo sa kanya last year, eh. Hindi nyo pa talaga siya sinalang, eh. Yung Office of the Vice President, hindi nyo pa sinalang ng katulad ngayon. Pero ganun pa rin ang nangyari. Naggalangan pa kayo last year. Ngayon nga, hindi na, nanlilisik na yung mga mata nyo sa kanya, eh.
Kitang-kita namin yung frustration niyo, ang lungkot niyo, hindi kayo nakapag-stick to plan. Punta tayo rito kay Bungalon. Alam niyo, wala silang mahanap na kaso. Wala nga silang mahanap na batikos yung ano eh. Yung media natin nakakaawa nga eh. Ang batikos nila kay BP Sara. Ha? 275 o 273 million ginastos ng 7 buwan. Hindi na po kakagating yan. Wala pong epekto yan. Hindi nyo nga kino-question yung 1.4 billion kada isang araw eh. Flood control program eh. Hindi nyo nga kino-question yung Duran-Duran concert eh. Tapos yung 7 buwan, ginastos yung budget. Natural budget niya yun. Kung hindi niya gastusin yun doon magkakaproblema yung Office of the Vice President. Kung hindi siya gumagastos. Gastusin niya dahil budget niya yun. Wala pong problema ron. Dahil nga wala kayong mahanap na problema kay BP Sara, gumagawa lang kayo ng usap. Katulad nito. Wala kayong makita na valid. Yung sinasabi ni Manuel, hindi naman valid yan yung public trust. Yung pwedeng ikaso. Wala kayong... Kaya, ang sabi nito ng Ako Bicol din pala to. Pucha, kaya naman pala ang tapang nito ni Bungalon, kahit batang-bata, Ako Bicol din pala. Kapartido pala to ni Saldi. Tao pala ni Saldi to, kaya pala gugulat ako, ang bata. Okay. Basahin natin to. Sabi ni Congressman Jill Bungalon, kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and function as Vice President, we can ask the Vice President to step down. Mag-step down na lang daw ang Vice President kung hindi na siya interesado sa mga function and duties. Huwag kayong palinlang dyan sa function and duties. Ano po ba ang function and duties ng Vice President ng Pilipinas? Ang function at duties ng Vice President ng Pilipinas, hindi po magpasa ng budget. Manghingi ng budget, nagawa niya na yun eh. Nanghingi na siya sa inyo. Kayo po ang may trabaho ng budget. Congress po, hindi po Vice President. Ang trabaho po ng Vice President, humalili sa presidente. Pag hindi na kayang mamuno ng presidente, siya magiging presidente. Ikalawa, ang trabaho niya tumulong sa mga tao. Dumalaw sa mga kanyang constituents. Constituents niya ba yung mga taga-Calagwas? Yung hinahanap niyo si BP Sara, naroon siya sa constituents niya. Ginagampanan niya precisely yung kanyang pagiging Vice President. Ano yung sinasabi niyo? Siya ba ay nagpunta sa Calagwas bilang Vice President? O kung barangay? Vice President po siya ron. Natuwa po ang mga tao na naroon ng Vice President ng Pilipinas. Siya po ang mukha ng gobyerno. Yun ang trabaho niya. Ginagampanan niya ba? Opo. Nakikiisa siya sa mamamayan. Nagdiriwang mga taga Bicol ng Piña Francia Festival. Nakiisa siya. Being one with the people, pangunahing trabaho ng mga leader yan. Makiisa ka sa mga mamamayan na pinamumunuan mo. Be with them para maunawaan mo sila. Makipag-usap ka sa kanila para malaman mo ano problema nila. Gumagampan ba siya? Gumagampan. Ano yung sinasabi mong hindi na interesado? Interesado siya. Kaya nga nasa mga tao siya. Di ba? Okay. Basahin pa natin. In fairness, consistent naman po siya. Hindi siya dumalo ng Committee on Appropriation Budget hearings at pati sa plenary ngayon. This shows she's not interested in her duties and function as Vice President. Binabaliktad mo. Duties and function niya ba yung magpasa ng budget? Hindi po. Kaninong duties and function yan? Sa inyo. Sa mga congressman at senador. Sa inyo pong duties and function yan. Hindi niya po function yan.
Totoo ba na hindi siya nagpakita ron sa Committee on Appropriation Budget hearing? Nagpakita siya ron, nag-present nga siya eh. Nag-present nga yung Office of the Vice President ng pangangailangan nila eh. 'Di ba? Susulpot ba yung Siminit kung hindi siya nagpakita? Kasalanan ba niya na may part 2 siya? Anong ahensya yung may part 2? Wala. Tanging Office of the Vice President lang ang may part 2. Kayo ang nagtakda ng part 2. May trabahong pangalawa sa pinakamataas, abalahin nyo, papabalik-balikin nyo. Dahil may part 2 kayong ginawa. Hindi kasalanan ni BP Sara yun. Na hindi nyo na isagawa yung plano nyo nung part 1, kaya nagkaroon kayo ng part 2. Nakikita na natin, hindi naman siya dumadalo sa pagdinig ng Kongreso. So ano ibig sabihin ito? Na hindi siya interesado at mas pinili niyang pumunta sa beach resort. Kaya dumalo siya, kita mo? Ha? Dumalo sa beach resort. Parang ang sama-sama, no? Masama siguro yan kung nagbabad siya ron sa beach resort na naliligo. Hindi po eh. Kung beach resort man yun, dinalaw niya yung mga tao. Wala bang tao ron? It's up to the Filipino people to judge the Vice President. Tama po. Tama po yung ginagawa ng Vice President ayon sa Filipino people. Kasi 32 million ang boto niya. Ikaw ba, Bunggalon, ilan ba boto nyo? May kahati ka pa rin sa boto. Nila Saldi ko, di ba? Okay, alam nyo, hindi nyo kayang impeach dahil wala kayong impeachable offense na nakikita. Nanghingi pa nga kayo sa COA, para kalkalin nyo lang kung may nakita ba kayong kasalanan ni BP Sara. Wala rin kayong nakita. Wala rin kayong nakita. Hindi, yan nyo silang magpatunay. Sila nagsasabi na beach resort eh. Patunayan mo na nagpunta ng beach resort. Tsaka takanta nga ako, hindi ba siya vice president doon? Okay. Pinagre-resign nyo, ang lakas naman ng loob nyong pag-resign nang walang dahilan. Hindi raw dumalo sa kanila, kaya dapat mag-resign. Ang tanong, dapat ba mag-resign si President Marcos kasi hindi dumadalo sa pinatatawag ninyo? Hindi, kasi ginagalang ninyo yung Office of the President. Ano ibig sabihin? Na nagagalit kayo pag hindi dumadalo yung Vice President. Pero pag hindi dumadalo yung Presidente, okay lang sa inyo. Ginagalang nyo kasi yung Presidente. Ayun yung problema nyo eh. Respect begets respect. Mas kagalang-galang yung Vice President. Kahit bali-balik ta rin po ninyo. Pumunta ka Bunggalon tsaka si BP Sara sa isang handaan. Sino sa tingin mo yung may special treatment? Ikaw, labang kay Vice President? Si Vice President? Kasi Vice President yun. Yung common courtesy, hindi nyo nga na ibibigay sa Vice President. Do not expect the Vice President to respect you when you cannot. Naubusan na ako na English. Kung hindi man lang kayo makapagpakita ng simpleng kortesiya sa kanya, huwag kayong mag-expect ng too much na respeto rin. Yun na lang. The time-honored tradition of giving courtesy to the office of the President and the Vice President, simple lang yun. Hindi nyo magawa. Nag-declare kayo ng puputulin namin ang kortesiya na yan.
Actually, kinakatwiran niyo pa yan, eh. Ano ba ang, ano ba ang dapat ano ba ang kasi meron kayong import na declamation contest, 'di ba? Meron silang bagong declamation contestant, eh. Kaya may tagapagpaliwanag na ngayon, eh. Na ano ba mas importante, yung tradisyon ba o yung accountability and transparency? Mahalaga pala yung accountability and transparency. Di imbestigahan ninyo yung tinatanong ni Herrera, Congressman Herrera, nasaan napunta yung mga savings ng bawat ahensya? Tinatanong si Kimbo. Biglang sinabi, yan po ay matagal na nating practice. Tinanong siya ni Herrera, remember? Anong batas po? Kung matagal nyo ng practice. Pag kayo, matagal nyo ng practice, pag practice ng congressman, dapat itsapuera yung transparency, accountability, even the laws of the land. Iisang tabi nyo dahil practice nyo na yan. No? Pag practice na ng Kongreso, itsapuera natin yung batas. Hindi po pwede. Yung tradition kasi, ano po ang pagkakaiba ng practice at tradition? Tradition kasi, may pinagsimulang praktikalidad yan, eh. Yung practice, may pinagsimulang panggugulang dyan. Yung honored tradition, ayaw nyong ipatupad, pero yung practice, gusto ninyo. Bakit? Ano yung basic difference? Karamihan, di ba? Biblical o religious pag tradition. Kasi honoring the heads, honoring president and vice president. Yung matataas na tao, ino-honor mo, yan ang tradition. Pero yung nakagawian lang, kayo-kayo lang yan. There's no honor in that practice. Tinanong kayo, anong batas? Yung nagko-cover na pwede nyong gastusin yung mga pondo na hindi nakalaan dyan. Recess. 1 minute suspension. Pati yung media, nakakahiya po kayo media. Ipinagpipilitan ng media na nasa Calagwas. Yung Calagwas ba, hindi po ba yan parte ng Pilipinas? Vice President ba si Sara dyan? Si BP Sara? Bakit hindi kayo kumikibo dun sa mga pag-ikot sa... Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.